tayo po makibukas sa Roma chapter 12 verse 9 hanggang 21. So, pagpapatuloy pa rin po ito ng pagtalakay natin dito sa Romans chapter 12. At yung nakaraan ay dinatalakay ni Pablo dito yung application ng mga katuruan na natanggap ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. Application nila sa kanila pong buhay, kung paano nila ito i-apply sa kanila pong pamilya, sa kanilang kapwa mananampalataya, at the same time sa iglesia, sa komunidad mismo. Kaya, pagdating po dito sa chapter na sa verse 9 hanggang dito sa verse 21 ay makikita natin doon pa lang sa una na in-encourage ni Pablo yung mga sinusulatan niya na mga mananampalataya sa Roma, both Jewish converts at saka ay mga Gentile converts, na sila po ay magmahalan. Bagaman ang background po nitong bahaging ito ay makikita natin sa kabuuan na yung mga mananampalataya, sila po ay mayroong possibility talaga na sila ay makaranas ng persecution. At marami ng mga time na yun, nakakaranas na talaga ng persecution ng mananampalataya sa ilalim po ng Roman Empire at ng emperor mismo. Pero hinimok sila ni Pablo na maging tunay ang pagmamahalan, sabi dito, kasuklaman ang masama, dito po sa magandang balita, at pakiibigin ang mabuti. Kahit na gano'n yung nangyayari, kinakailangan pa rin na bilang mga Kristiyano ay magpakita kayo ng mabuti at mag-ibigan sa isa't isa. Magmahalan kayo bilang mga kapatid. Ipapahalaga pa rin po sa mga kapatid. At sabi nga sa verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Kung puso kayong maglingkod sa Panginoon. Ang binabanggit ni Pablo, ang tinutukoy po niya dito, yung hindi pagpapakasipag o sa anumang bagay, material o sa anuman, kundi ito yung maging zealous sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, pag-encourage sa kapwa-kapatid, pagpapalakas, at pagbabahagi ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Ayun nga, paglilingkod sa Panginoon. At makikita yung kasipagan sa pamamagitan ng buong pusong paglilingkod natin sa Panginoon. May papakita yung ating zealousness. At higit sa lahat ay magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Sabi dito, magtiwala kayo sa inyong kapighatian. Yung mga persecution ay pwedeng pagtiisan ninyo kasi mayroon namang pag-asa bilang Kristiyano. Yung kapighatian na tinutukoy ni Pablo, ito yung yung mga persecution na nararanasan ng mga mananampalataya at that time. So sabi niya, kahit na may mga ganyan, kayo ay magtiyaga pa rin at kayo ay patuloy na maging matatag sa pananampalataya dahil mayroong pag-asa sa ating ang Panginoong Jesucristo, at ang pangako ng Diyos ay tapat. Siya po ay kasama natin. Maraming mga hindi nila kilala na marahil galing din sa ibang mga lugar, ini-encourage pa rin sila ni Pablo na sila maging hospitable sila patuloy. Kung siya ay isang Kristiyano man, kapatid kay Kristo na mula sa malayong lugar, welcome ninyo. Dito ay magpatuloy kayo, maging hospitable kayo. Bagaman sa panahon natin ngayon, hindi basta-basta applicable na ito. Yung may makikituloy sa'yo, baka mamaya magnanakaw pala. Basta-basta gano'n. At tinimok ni Pablo yung mga mananampalataya din na idalangin nila ang umuusig sa kanila. Sa halip na sumpain o yung tinatawag na imprecatory prayer, yung mga kumukontra at yung nagpe-persecute sa mga Kristiyano ay sa halip na sila po ay magkaroon ng masamang kaisipan doon sa mga tao na nagpe-persecute, ay ang utos si Pablo, ipanalangin sila. Kasi
itong persecution that time ay dun sa mga tao na kasi ang Roman government, okay lang sa kanila, okay lang sa Roman government na yung iba't ibang relihiyon, pagan religion o ano pa mang relihiyon, as long as yung relihiyon nilang yon ay kinikilala nila ang Caesar o ang emperor na Diyos. Tanggap ka ang relihiyon mo basta't kilalanin mo siya ay Lord. Kaya hindi sila nape-persecute yung mga pananampalatayang yun. Pero kakaiba kasi ang Christianity that time kasi sila lamang yung pananampalataya na hindi kumikilala sa emperor, sa Caesar na Lord. Kaya sila talaga yung punteriya, yung focus ng persecution that time. At yung persecution kasama na doon yung paghuli sa kanila, yung panlalait sa kanila, at ganoon din yung discrimination ng mga Kristiyano that time. Pero sabi ni Pablo, ipanalangin ninyo sila. Sa halip na sila ay pag-isipan ninyo na hindi mabuti, ay ipanalangin ninyo sila. At yung mga nakararanas ng persecution, ng pag-alipusta ng Roman government mismo, ng mga Romano, ay aliwin ninyo. Alam mo ko po ito, imagine natin na lahat tayo ng mga Kristiyano nakakaranas ng persecution, pero ang encouragement ni Pablo pa rin ay aliwin ninyo ang isa't isa. So, ganun yung kanyang encouragement doon sa mga mananampalataya under persecution ng Roman government that time. At magagawa lang yon ng mga mananampalataya na yon nila kung sila po ay ang pagtingin nila talaga ay pinapahalagahan nila ang isa't isa at hindi sila nagmamataas na para bang ang tingin nila ay mas marunong sila, mas nasa mataas na level sila ng kapwa nila mananampalataya. Sabi nga dito, magkaisa kayo na sa loobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo napakarunong na. So sasamahan pa rin at pagkakaroon ng concern sa isa't isa ang mahalaga sa mga mananampalataya na dapat makita sa kanila during that time. Hindi yung pagiging makasarili, kundi yung sinasabi ni Pablo na pahalagahan ninyo ng higit talo sa inyong sarili ang inyong kapwa mananampalataya. Huwag ninyong gantihan ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Sa kabila ng mga nararanasan po nilang persecution, ng hindi magandang image o hindi magandang pagtingin ng mga Romano, ay sabi ni Pablo, sikapin pa rin ninyong mamuhay ng marangal. Parang mahirap yung ganun sa panahon ng persecution. Sa panahon na sila ay nilalait ng Roman government, ang Christianity. At sabi sa verse 18, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa, kasama ng sinuman. Makikita natin dito na mayroon si Pablong may diin siya dun binigyan niya na emphasis yung hanggat maaari. Ibig sabihin po ay may limit. Gawin ninyo ang inyong makakaya. Pag hindi na kaya, hindi nagagawin. Ibig sabihin po nito, kung sila ay magbabahagi ng Ebanghelyo, ay ito talaga ay offensive dun sa mga makakarinig. Kasi yun naman talaga, yung pamumuhay naman talaga ng mga Christian that time ay to live yung gospel sa kanilang buhay, sa lahat ng kanilang ginagawa. At mag-confess nila ang Panginoong Kristo yung kanilang pananampalataya. At ito ay offensive sa mga Romano. Pero paano pag dumating yung time na talagang sila ay yun nga, yung ma-offend nila yung mga Romano. Kailangan nilang gawin yun. Alala ko po yung tinalakay namin nung minsan sa The Narrow Gate. Yung government at saka yung faith natin. Paano tayo hindi magiging offensive? Paano tayo hindi magiging offensive sa government when it comes to sharing the gospel? Pag dumating sa punto na yung government ay sinosuppress na yung ating freedom of religion, diba? Saan tayo tatayo, saan tayo titindig? Siyempre, mas kailangan sundin natin ang salita ng Diyos. Kailangan sundin natin ang utos ng Diyos sa government. So,
Um, Kailangan nating manindigan sa ating pananampalataya, pero tayo ay handa na tayo ay mag-sacrifice. Handa tayo na willing tayo na makulong, di ba? Dahil sa ating pagbabahagi, paninindigan sa pananampalataya. Ang mahalaga, hindi natin sinuway yung kalooban ng Diyos. At na-offend natin sila, hindi dahil sa kung anumang bagay na yung lifestyle natin, yung mga sinasabi natin, kundi ito ay dahil sa pagbabahagi natin ng katotohanan sa kanila. Sapagkat offensive ang katotohanan doon sa mga makasalanan. At kailangan nila itong marinig. Yung mga tao, upang sila ay dumating sa punto na i-convict din sila ng Panginoon, sila magsisi at kumilala sa sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero offensive talaga ang salita ng Diyos. Kaya sabi dito, merong limit. Hanggat maaari mamuhay kayo ng may kapayapaan sa pakikitungo sa iba. Pero pagdating dun sa punto na yung pananampalataya na makukompromise, kailangan nating manindigan sa pananampalataya. Sabi pa ni Pablo, wag nating mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipabayan ninyo ang iyon sa galit ng Diyos. Hinihimok dito ng Panginoon na tayo ay, ang mga mananampalataya ay huwag gumanti. Actually, ang hindi naman sinasabi na halimbawa ikaw ay nasaktan, hahayaan mo na lang ba? No? Katulad nung nangyari sa atin, hindi na lang ba tayo kikilos? Kasi sabi ng Panginoon, huwag tayo maghiganti. Pero hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Ang tinutukoy nito, makikita natin dito sa context po, dito sa chapter 13 na, no? Yung part ng government, ng law. No? Ang sinasabi na huwag magganti, yung personal vengeance. Kumbaga, pagka ikaw ay nasaktan, gaganti ka personally. Ilalagay mo ang batas sa iyong sariling kamay. Ang batas ay ang Diyos ay naglagay ng batas sa mga institusyon, ating pamahalaan, at siya ang bahala na kumilos doon. Ginagamit niya ang batas upang ito ay maging isang institusyon para magparusa doon sa mga makasalanan. At pwede tayong umapila o pwedeng lumapit sa mga kinaukulan, sa mga authorities, no? Kapag dumating sa punto na tayo ay parang naapi na, tayo parang nalalabag yung ating karapatan. Bagaman sa mga mananampalataya during that time, talagang sila nakakaranas ng pang-api o yung persecution talaga, nasusuppress yung kanilang karapatan, no? Dahil sila nga po ay hinuhuli sila eh. Kaya ginagawa nila, hindi nila ma-express talaga yung kanila, hindi sila makapamuhay ng maayos, ng payapa. So ganun pa man, hinimok sila ni Pablo na patuloy pa rin ipakita ninyo ang inyong pamumuhay. Sa inyong pamumuhay, kayo ay bilang isang Kristiyano. At ang Diyos ang bahala. Meron talagang time na kikilos ang Panginoon at ang mga umaapi sa inyo ay mananagot sila sa kanilang mga maling ginagawa. Sa atin, naalala ko po yung ni Pastor na nakaraan, na matagal nang pinagpapasensyahan. No? May time talaga eh. Kaya yun yung yun ang mahirap sa isang Kristiyano kasi minsan parang dahil kay Kristiyano, mabait naman yan, born again naman. So, hindi naman yan magagalit. Kaso, yun nga, tawarin lang tayo. Ang isang born again minsan sinasamantala eh. Yung professor namin po dati na naging landlord ko nung ako'y nag-aaral sa Lopez, sa amin sa Quezon. Dahil siya born again, may mga kasama po ako na mga nagbo-board din. Sinasamantala yung kanyang kabaitan. Kung ano-anong ginagawa, hindi nagbabayad dun sa upa dun sa sa bahay, nalirentahan, tapos nagiinuman pa dun sa baba. So, napuno yung aming landlord. So, ayun, bumili siya ng baril. At dala-dala niya, subukan nyo. Napuno siya eh. Wala, ang hindi naman maganda sa kanya,
minak na niya yung pagiging born again. Iniwanan niya yung pagiging born again. Kasi ang pagiging born again na niya ay inaabuso. Natisin siya. So, kaya yun ang hindi rin maganda. No? Bilang mananampalataya, kailangan maging wise din po tayo eh. At naunawaan natin yung batas, yung karapatan natin. No? Hindi naman tayo, wala naman tayo sa langit pa, nandito tayo sa lupa sa ating bansa na mayroong batas na nakakasaklaw po sa atin. At makikita natin yan sa pagtalakay po susunod dito sa verse 30, sa chapter 13. Kung ano yung pananagutan ng batas at kung paano tayo nasasaklaw nito kahit tayo mga mananampalataya. Ganoon pa man, tayo po ay pinapaalalahanan ni Pablo na ang paghihiganti, hindi tayo dapat magtanim ng galit sa ating kapwa bilang mga mananampalataya. Hayaan natin na yung sino man ang nakagawa ng kamalian sa atin, hayaan natin na magkaroon ng justice. At yung justice na yung makikita natin na ang Panginoon ang magsagawa nito. Nakikita naman ng Diyos kasi yung kung paano tayo naapi, kung paano tayo nakakaranas ng injustices dito. Maging mga Kristiyano that time, alam ng Panginoon kanilang pinagdaraanan. Kaya sabi, in-encourage sila ni Pablo na huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi ang vengeance ay sa Panginoon. Ang Diyos ang kakampi natin. So, tayo bilang mga mananampalataya, magmahalan tayo, mas ipakita natin yung pagpapahalaga natin sa ating kapwa mananampalataya, ipaglilingkod natin sa church, sa iglesia, sa komunidad. At the same time ay ibigin din yung kaaway daw eh. Diba? Kung siya ay mayroong kailangan, kinakapos, pwedeng tulungan, no? Kaya lang, mag-ingat din kasi baka maabuso. Ang mabait ay inaabuso. Pag sobrang mabait ka ay inaabuso po. Kaya lang, mayroon talagang may limit talaga yung pagiging mabait natin. At hindi pwedeng sa lahat ng bagay ay maging mapagbigayan po. Ganun pa man ay, ayun nga, hayaan natin ang Panginoon ang kumilos. So dito nakita natin eh, medyo mayroong katugma itong tinatalakay natin sa nangyari. So ang Diyos talagang kumilos po doon, kitang-kita natin. Na kumbaga nabigyan talaga ng katarungan yung mga nais natin na mangyari sa ating buhay. Na parang pakiramdam natin, lalo na kay pastor, na hindi okay. Parang nandun talaga yung pagkilos ng Panginoon. So, yun. Kailangan po. Ito yung pamumuhay ng isang Kristiyano dapat na dapat makita sa atin, na dapat nating i-apply sa ating buhay bilang mananampalataya sa church at sa ating komunidad mismo, at sa kapwa natin mananampalataya.